Okay, tuloy tayo, bismillah. So yun po yung pagkakaiba ng batas publiko 'no, at saka batas, pribado, yung kanun al-am at saka kanun al-khas. So, ang ugnayan po 'no, alaka, ang ugnayan po ng estado, kunin natin yung alaka nila ng, hindi ko alam kung nakasulat natin dito, barakallahu fikum, private importance, public structure, okay. Dito mamaya kukunin natin 'yan. Okay, dito kung ano yung alaka nila 'no, alaka o hukom, ano pa yung hukom nila, for example 'no, wa hukmu tafriqu bainal kanunain o kanunain, yung 'pag sinabi nating kanunain ya ikhwani wa akhawati, ito ay public and private law. 'Pag marinig niyo ang kanunay, ay public and private law 'yan. Okay. Ang estado po 'no, nabanggit natin yung states, ang states ay bansa, kagaya ng nasabi natin kanina. So, ulitin natin konti dito, another explanation, baka makuha na. Bismillah, barakallahu fikum. Dito, ang pagkakaiba ng batas publiko 'no, at batas pribado ay nakabatay sa layunin ng bawat isa 'no. Batas publiko, layunin nitong protektahan at isulong ang pangkalahatang interes ng lipunan. Dito ang estado ay kumikilos bilang sovereign power, sahib as-siyada was-sultan. Batas pribado naman, private law, nakatuon sa interes ng mga individual, no? Pag sinabi nating individual, isa, dalawa, isa lang, isang tao, no? Or company, at sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay ng mga partido. Dito ang estado ay kumikilos lamang bilang isang ordinaryong legal na tao. Shakhsun ma'nawiyun adiyun sa Arabic. Katulad ng ibang pribadong individual o korporasyon. So sa halimbawa niyan, batas publiko, kung ang gobyerno ay nagpapatupad ng buwis abdoriba sa Arabic sa lahat ng mamamayan, kung inalis ng estado ang pagmamay-ari ng lupa para sa proyektong pampubliko, kagaya ng kalsada o paralan, anong layunin niyan? Ang layunin ng batas publiko na ito, layunin dito ang pampublikong kapakanan. Punta tayo sa batas pribado, kung ang gobyerno ay nagbenta ng lupa na pag-aari nito bilang pribadong may-ari, kung ang gobyerno ay nangupahan ng gusali para gawing paaralan, anong layunin nito? Layunin nito, yung batas pribado na ito, layunin dito ay ang interest na pribado o kontraktual na magkabilang panig. So paano? Ganito yan, ya ikhwani wa akhawati. Sa batas publiko, hindi pantay ang posisyon ng estado at ng individual. Mas mataas ang estado. Bakit? Dahil ito'y kumakatawan sa lipunan. Sa batas pribado naman, pantay ang estado at ang individual sa ilalim ng kontrata o transaksyon. Kaya ang batas publiko, ang public law, ang kanun al-am ay umiikot sa public interest, habang ang batas pribado ay umiikot sa private interest. Bima'na ya ikhwani wa akhawati, batas publiko, public law, nakatuon sa pangkalahatang interes, ang estado ay nasa mas mataas na posisyon bilang sovereign. Kaya batas pribado naman, yung private law, nakatuon sa pribadong interes, ang estado ay pantay sa ibang tao bilang ordinaryong parte sa ugnayan. Wahakada. So ano ang alaka nila? Ang ugnayan ng estado sa mga individual ay nag-iiba depende kung ito ay saklaw ng batas pribado, al-kanun al-khas, private law, o batas publiko, al-kanun al-am, public law. Sa ilalim ng batas pribado, ang estado ay pantay ang legal na katayuan.
Yan ang tinatawag sa Arabic na markaz al-kanuni. Sa kabilang partido, individual o pribadong korporasyon, dito ang relasyon ay pinamamahalaan ng karaniwang batas kontraktual at hindi ng espesyal o administratibong patakaran. Sa ilalim ng batas publiko, sa public law, ang Estado ay mas mataas na posisyon kaysa individual sapagkat ito'y kumakatawan sa interes ng buong lipunan at nagsusulong ng pampublikong kapakanan. Anong halimbawa natin dyan? Sa batas pribado, sa private law, kapag ang gobyerno ay bumili o nagbenta ng lupa bilang pribadong may-ari, kagaya ng example natin kanina din, kapag ang gobyerno ay nangupahan ng gusali upang gawing paralan, dito makikita natin pantay ang estado at ang kabilang partido. Sinusunod ang civil law o contract law. So sa batas publiko naman, kapag ang estado ay nagpatupad ng buwis, taxation, kapag ang gobyerno ay nag-expropriate ng lupa para sa pampublikong proyekto, dito ay kawani mas mataas ang estado kaysa individual dahil ito'y para sa public welfare. So, equality principle sa private law at saka supremacy principle sa public law. Ano ibig sabihin ng equality principle sa private law at saka supremacy principle sa public law? Equality principle sa private law, supremacy principle sa public law. Tapat